mga buwan po na kanyang mga anak at na kanyang mga anak. Amen? At tunay nga ngayon sa araw kong ito ay itataas ng Diyos ang ating mga pananampalataya at ating mga pananalig. Amen? Dahil gusto pa po ng Diyos na yung pananampalataya niyo sa Kanya ay gusto niya pa po itong itaas. Amen. Ibig sabihin po, pag itinataas at itataas, ay ibig sabihin lalo po kayong magmamahal, lalo pa po kayong maglilingkod, at lalo pa po kayong magkasamba at magpupuri sa Diyos na buhay. Amen? Palakpangan po natin ang Diyos na buhay. At tunay nga na ang topic po natin ngayon ay patungkol po sa pananampalataya at pananalig po sa Diyos na buhay. Kaya buksan na po natin ang ating mga Bible sa araw pong ito, verse 14 hanggang 26. At ang title niya po, Pananampalataya na may kasamang gawa. Ayan. Sabi po dito, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Maliligtas pa siya ng ganong uri ng pananampalataya. At sabi po dito sa 15, halimbawa, may isang kapatid na walang may suot at walang makain. Kung sabihin o sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Sabi po dito sa verse 17, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. At sabi po dito sa verse 19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal. Yan po yung sabi ko ni Apostol Santiago dito po sa verse 20. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kasamang gawa? Sabi po dito sa verse 21, hindi ba ang ating amang si Abraham ay tinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Nang iandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. At sabi po dito sa verse 22, dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos ng bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Sabi po dito sa 24, diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Sabi po dito sa verse 25, gayon din si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw. Pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila ay makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya ay itinuring na matuwid at yung kanyang pong buhay na si Rahab ay mababasa po ito sa Joshua. Sa Joshua chapter 2 verse 1 hanggang 20, yung kasaysayan po ni Rahab. At sabi po dito sa 26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Yan po yung isinulat ni Apostol Santiago para po yung ating pananampalataya ay hindi lamang po pananampalataya, kundi yung pananampalataya raw po natin ay dapat po na may kasama pong gawa. Kaya lahat po ay mabuti kung tayo po ay nananampalataya po, lahat po rito. Amen? Dahil yung pananampalataya po, yan po yung pong nag-uugnay kung bakit umaating ka sa church. Dahil nananampalataya ka, sumasampalataya ka,
na ang Diyos ay buhay at higit sa lahat, yung pangako ng Diyos ay tunay nga na mangyayari sa buhay mo dahil sa pananampalataya mo. Amen? Palakpakan po natin po ang Diyos. Sabi po dito, balik po tayo. Sabi niya, mga kapatid, anong pakinabang? Kung sabihin ng isang tao na siya may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Maliligtas pa siya sa ganung uri ng pananampalataya. Yun po yung tanong ni Apostol Santiago. Kaya, ang bawat nananampalataya ng tao sa Diyos, kailangan po ay samahan niya po ito ng gawa. Hindi lang po puro pananampalataya, hindi lamang puro faith. Kailangan po may gawa. Dahil ang bawat tao na nananampalataya at may kasama pong gawa, yun po yung tunay na kinalulugdan po ng Diyos na buhay. Halimbawa po rito, sabi po ni Apostol Santiago sa verse 15, sabi dito, halimbawa, may isang kapatid na walang isot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, ano ang silbi niyon? Ibig sabihin daw, yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, yung kapatid mo, yung kumpare mo, yung kumare mo, o yung mga servant of God, o yung mga kapatid mo kay Kristo, pag raw, meron silang mga pangailangan sa buhay at lumapit sa iyo, at hindi mo raw ito tinulungan at binigyan, at sinabi mo lamang sa kanila na patnubayan ka ng Diyos, manalig ka, manampalataya ka, at hindi mo ibinigay yung hinihingi o yung hinihiram nila, yun daw po ay invalid na pananampalataya. Kailangan yung pananampalataya raw po na valid, kailangan po ay meron pong pagtulong sa kapwa, meron pong kalakip na gawa. Para sa ganun, yung iyong pananampalataya ay masabing tunay na pananampalataya at pag-ibig at pagsamba at pananalig sa Diyos na buhay. Kaya, kung tayo po ay mananampalataya katulad po ni Abraham, siya po ay sumampalataya sa Diyos. At talaga namang hindi lang po pananalig at hindi lamang po pananampalataya, kundi talagang nagtiwala po siya sa Diyos na yung pangako po ng Diyos sa buhay po niya ay talaga namang tutuparin at gagawin po ng Diyos sa sa kanyang buhay. Amen? Nasabi po dito sa Hebreo chapter 11 verse 1, sabi po dito, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ang pananampalataya ay naging sakdal daw sa pamamagitan ng gawa. Kaya nga, kung may pananampalataya ka, kailangan samahan mo po ito ng action, ng gawa. Para, sabi po dito, sa Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Kaya pala raw po tayo nananampalataya dahil inaasahan daw po natin yung pangako ng Diyos, yung nabasa po natin, yung salita po niya, narinig po natin na salita po niya ay mangyayari at magaganap raw po sa buhay po natin. Yung po yung pananampalataya po na pinapanghawakan po natin at ang pangako po ng Diyos ay inaasahan po natin na ito po ay maganap sa ating mga buhay. Kaya nga po tayo umaatin sa church. Kaya nga po tayo naririto dahil meron po tayong pananampalataya. Amen. Hello. Dahil kung wala kang pananampalataya, wala ka po rito sa dakong lugar pong ito. Kaya nga po, bawat pagtungo po natin po dito sa church, sa bawat sambahan, na inatinan po natin. Kaya raw po tayo ay naroon dahil naniniwala tayo, nananampalataya tayo, nananalig tayo na babaguhin ng Diyos ang mga buhay po natin. Hello! At hindi lamang po babaguhin ng Diyos yung mga buhay po natin. Naniniwala po tayo na ililigtas po tayo ng Diyos at ang ating buong sambayaran at buong pamilya. Hello! At hindi lamang po yun. Kaya po tayo tumutungo rito dahil nananampalataya tayo na dahil sa ating pananalig at pananampalataya po sa Diyos, sa kabila ng kahirapan ng buhay po natin, ay tutungo po tayo sa magandang buhay at kaluwagan po ng buhay. Hello! Yan po yung pananampalataya. Kung bakit po tayo meron ito.
At kung bakit nandito po tayo, ang pananampalataya ay nagiging sakdan sa pamamagitan ng gawa. At katulad raw po ni Abraham, na mababasa po dito sa Roma chapter 4 verse 18 hanggang 22. I'm read, sabi po dito, kaya wala nang pag-asang mag-anak, nanalig pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Hindi nanghina ang kanyang pananampalataya kahit ugod-ugod na siya. Palibasa ay 100 taon na siya noon at ang kanyang asawa na si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay tinuring na matuwid ng Diyos. Ano po yung pangako po kay Abraham ng Diyos? Sabi po dito sa Romans chapter 4:18, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Yun po yung sinabi po ng Diyos kay Abraham, na magiging sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Pero si Abraham po ay 100 years na po na pinangakuan po ng Diyos. At higit sa lahat, si Sarah po ay 90 anyos na po. Pero si Sarah po ay baog. Pero dahil sa kalagayan po nila, naniwala pa rin si Abraham na siya ay magiging lahi ng maraming lahi at bansa. Yun po yung pananalig na ginawa po ni Abraham at ipinakita yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya hindi nga raw po nanghina yung pananampalataya po ni Abraham kahit umugod-ugod na siya. Hindi po raw nanghina si Abraham kahit may pungkod na po siya. Inasahan niya pa rin na mangyayari yung sinabi ng Diyos sa kanya na dadami ang kanyang lahi at magiging sindami ng mga bituin ang kanyang mga inapo at ang kanyang lahi. At dahil po doon sa ganung pananampalataya na ipinakita po ni Abraham sa Diyos, ano po yung ginawa po ng Diyos? Doon sa pangako po niya kay Abraham. Ginawa niya po hanggang sa kapanahunan po ngayon. Hello! Tinupad po ng Diyos yung pangako pong ito niya kay Abraham. At sabi po dito, lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Kaya kayo pong naririto, lahat po ng narinig nyo ng mga kapahayagan at salita po ng Diyos, maniwala po kayo na magaganap po ito sa inyong mga buhay. Katulad ni Abraham, kahit 100 taon na siya, kahit yung kanyang asawa na si Sarah ay baog, naniwala siya na mangyayari pa rin at magaganap yung pangako ng Diyos sa buhay nila. Sa buhay nila. Kaya ganun din po kayo mga anak ng Diyos. Have faith in God every day, every month, every hour. Yun po yung dapat yung gawin. Ano ba yung pangako ng Diyos na nabasa nyo sa Biblia? Ano bang pangako ang narinig nyo salita ng Diyos? Panghawakan nyo po yung pangako na yun. Sumampalataya po kayo doon sa inyong nabasa, sa inyong narinig. Para sa ganun, yung pangako na yan na narinig nyo at nabasa nyo, mangyayari po yan sa mga buhay nyo. Katulad ng ginawa po ng Diyos sa buhay po ni Abraham. Hello! Si Sarah po'y baog. Siya po'y 100 taon, pero nanganak pa rin po. At nagkaapo. Dahil sa paniniwala, pananalig at pananampalataya po ni Abraham. Wala pong makakagawa nito, kundi ang tanging Diyos lamang po ang makakagawa po sa pangyayari at kaganapan sa buhay po ni Abraham at ni Sarah. Kaya sabi po dito sa Romans chapter 4 verse 22, kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay tinuring na matuwid ng Diyos. Kaya lahat raw po ng nananampalataya sa Diyos na may gawa,
siya raw po ay tuturing na matuwid ng Diyos. Hello! Sabi po dito sa Galatians chapter 3, verse 6 and 9, sabi po dito, tulad na nangyari kay Abraham, sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring ng Diyos na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos, ang mga tunay na anak ni Abraham. Kaya, kung tayo raw po'y nananalig sa Diyos, tayo raw po yung mga tunay na anak po nino ni Abraham at ang Diyos na buhay na lumikha kay Abraham. Hello! Nang dahil sa pananampalataya, nang dahil sa pananalig po natin sa Diyos, tayo po ay ibinilang na lahi po ni Abraham at mga anak ng Diyos sa generation po ito. Hello! Sabi po dito sa Galatians chapter 3 verse 8, bago pa ito mangyari, ipinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham sa pamamagitan mo'y pagpapalain ng lahat ng bansa. Kaya naman, pagpapalain ng mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumasampalataya. Kaya lahat na po tayo na sumasampalataya na katulad daw po ni Abraham na may kasamang gawa ay pagpapalain daw po tayo ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Hello! Amen. Sabi ko, pagpapalain daw po tayo ng Diyos dahil sa ating pananampalataya na may kasama pong gawa. Kaya sabi po dito sa Romans chapter 4 verse 9, sa Galatians chapter 3 verse 9, kaya naman pagpapalain ang mga sumasampalataya tulad ni Abraham na sumampalataya. Kaya kung sumasampalataya ka, nananampalataya ka, nananalig ka sa Diyos, ay pagpapalain ka. Amen. Pagpapalain ka raw. At hindi lamang ikaw ang pagpapalain. Kasama doon yung asawa mo. Kasama mo doon yung anak mo, yung kapatid mo, yung lolo mo, yung lola mo, yung buong sambayanan mo. Yung po yung ibig sabihin po dito. Kaya nung pinagpala si Abraham, mula kay Isaac, mula kay Jacob, mula doon sa 12 anak ni Jacob, pababa ngayon sa generation na ngayon, ay pinagpala ang bansang Israel. Kasama po ang sumampalataya. Sino po yung sumampalataya? Tayo pong naririto na nakakilala po sa Diyos. Kaya lahat po kayo rito. Pag kayo sumampalataya, ay hindi na raw po kayo magkukulang sa inyong mga buhay. Katulad ng ginawa niya po kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Hello! Amen. Walang maghihirap kung tunay kang sasampalataya at mananalig at maniniwala sa Diyos na buhay. Yun po yung pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At ganun din po yung pangako niya sa lahat ng sasampalataya sa Diyos na buhay. Hello! Kaya sabi po dito sa Romans chapter 1 verse 17, sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Hindi lamang daw po pagpapalain, kundi pag nanampalataya ka raw po sa Diyos, bibigyan ka pa raw ng buhay. Buhay na walang hanggan. Buhay na masagana. Buhay na mapayapa. Hello! Yan ang ibibigay ng Diyos sa mga sumasampalataya po sa Kanya. Hallelujah! At sabi po dito sa Hebrew chapter 11 verse 2, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Totoo po yun. Kinalugdan daw ng Diyos yung mga naunang tao nung kapanahunan po noon dahil sa kanilang pananampalataya. Kinalugdan raw po ng Diyos ang mga tao po nun. Kaya tayo po naririto, kung tayo raw po mananampalataya, kalulugdan din daw po tayo ng Diyos na buhay. Hello! Amen. Malulugod daw po ang Diyos sa mga buhay po natin, mga nanay, mga tatay, mga ate, kuya, hello! Mga lolo't lola. Kalulugdan daw po tayo ng Diyos pag oras na ipinakita natin yung pananampalataya na may kasamang gawa. With action, with faith. Yan po yung gustong-gusto po ng Diyos na makita sa mga buhay po natin. Kaya yung mga pananampalataya nyo, itaas nyo po yan na may kasama pong gawa. Kung ano po yung pinagagawa ng Diyos sa inyo, gawin nyo po. At yun po, pag ginawa nyo po yun, matutulad kayo kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Hello! Amen.
At sabi po dito sa Hebrew chapter 11 verse 3, dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang salibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Totoo po ito. Dahil daw po sa pananampalataya natin, nauunawaan daw po natin na ang salibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita po ng Diyos. Ano po yung salita po ng Diyos? Ito po yung Biblia. Naniniwala po tayo na ang Biblia po ay tumutungkol sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nang dahil daw po sa pananampalataya, naunawaan daw po natin ang salitang ito ay salita po ng Diyos, nagmula po sa Diyos, na totoo na mangyayari sa mga buhay po natin pag sinampalatayan po natin yung salita po ng Diyos sa mga buhay po natin. Hello! Amen. Yan po yung sabi ng Hebrew chapter 11 verse 3. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Ano raw po ibig sabihin dito na ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita? Yung mga nabasa raw po natin na tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinampalataya po natin kahit hindi raw po natin ito nakikita, naniniwala at sumasampalataya tayo na magkakaroon daw po tayo ng buhay na walang hanggan. Hello! At hindi lamang po yun, yung nabasa raw po natin dito na lahat na tumanggap sa Panginoong Kristo at magkaroon ng buhay na walang hanggan ay makakapasok po sa langit, sa paraiso, at hindi pa po natin yung nakikita, pero sumampalataya na raw po tayo na tayo raw po ay makakapasok sa langit at magiging taga-langit. Hello! Yun po yung pananampalataya na sinasabi po dito ni Apostol Pablo dito po sa Hebreo chapter 11 verse 3. Sabi po dito sa 2 Corinto chapter 4 verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Kaya yung mga paningin raw po na mga sumasampalataya sa Diyos ay hindi raw nakatuon sa mga bagay na nakikita. Nakatuon raw po tayo doon sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, yung ating pananaw, yung ating sentro ng ating paningin at paniniwala at pananampalataya at pananalig sa Diyos ay doon raw sa mga bagay na hindi nakikita. Ano nga po yung mga nabanggit po ko po kanina, tulad ng langit, yung paraiso, ay naniniwala tayo pag tayo na sumampalataya, nanalig, sumamba at naging tapat sa Diyos, tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hello! Amen. At papapasukin tayo sa kaharian ng Diyos dahil sa ating pananalig, paniniwala at pananampalataya saan? Sa salita po ng Diyos. Hello! Kaya lahat po tayo narito ay papasok po sa kaharian ng Diyos pag manatili po tayong naniniwala at pananampalataya sa salita po ng Diyos. Hallelujah! At talaga naman pong mabuti ang Diyos, sapagkat sabi niya po dito, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Panandalian raw lamang yung mga bagay na nakikita. Ano po yun? Yung mga bagay na nakikita nyo sa inyong mga paligid. Ano po yung mga bahay, kotse, electric pan, TV, at iba pa. Ay panandalian lang lamang po ito. At iiwan raw po natin ang mga bagay rito po sa mundong ito. Dahil naniniwala tayo na nampalataya tayo, nakukunin po tayo ng Diyos sa dakong lugar pong ito, dito po sa mundo pong ito. At dadalhin niya po mga tayo doon sa kanyang kaharian, sa kanyang paraiso. At sabi po dito na kailangan tayo pong mga naniniwala at nananampalataya ay manatili po sa kagalagayan ng buhay po natin ngayon. Kaya mapalad po tayo na sumasampalataya at naniniwala po sa Diyos. Wala pong lugi yung ginagawa po natin ngayon. Meron po itong pakinabang at pakinabang pagdating po ng takdang panahon at araw at oras. At yung mga nananalig po sa Diyos ay tunay nga po na talaga namang kinalulugdan at kalulugdan po ng Diyos. At yung mga tao nga po na talaga namang naniwala na nampalataya ay kinalugdan po ng Diyos. At basahin po natin ang Hebreo chapter 11 verse 4 hanggang 39.
para malaman natin ang mga taong nanampalataya at sumampalataya po sa Diyos. Narito po siya sa Hebreo chapter 11 verse 4 hanggang 39. Sabi po dito, I'm read at makinig po kayo para lalo niyo pong maunawaan yung babasahin ko po, at mahaba-haba po ito para mas malinaw sa inyong pandinig. Sabi po dito, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa hinandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang magbibigay at nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y naatulan ang sanlibutan. Ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham na siya ay utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupain ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya. Gayon din sina Isaac at Jacob na tumanggap ng ganoon ding pangako, sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya ay matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya sa isang taong may tuturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at ng di mabilang na buhangin sa dalampasigan. At sabi po dito sa verse 13, silang lahat ay namatay na may pananampalataya. Hindi sila at hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos. Ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo at itinuring na natanggap na nila. Kinilala nilang sila ay mga dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung nasa isip nila ay ang lupain kanilang pinapanggalingan at pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit ang hinaangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na siya ay tawaging Diyos nila, sapagkat sila ay ipinaghanda niya ng isang lungsod. Yun po yung pananampalataya nila Abraham, nila Cain, at nila Abel nung kapanahunan po na yun. At dahil nga po sa pananampalataya po na yan, nila Enoch, nila Isaac at nila Jacob, ay ang Diyos po
ay nagplano sa buhay po ng mga tao. Kaya ganun din po tayo. Dahil po sa pananampalataya po natin, ay magpaplano po ang Diyos sa mga buhay po natin. Hello! At tumungo po tayo dito sa verse 17, sabi po dito, nasubukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din, ang nag-udyok sa kanya na iaalay si Isaac bilang handog sa Diyos. Kung puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. At sabi po dito sa verse 19, naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, kaya sa patalinghagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Dahil sa pananampalataya, iginawa ni Isaac, kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Dahil sa pananampalataya, iginawad ni Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya namatay. Umawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa Diyos. At ganun din po yung sabi po dito sa verse 22. Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose nang siya ay malapit ng mamatay ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto at ipinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. Dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moses ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Ang makita nilang maganda ang sanggol, tinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses nang siya ay mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kapayang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Misayas kaya kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gatimpala sa hinaharap. Pananampalataya din ang nagudyok kay Moses na lisanin ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Dahil din sa pananampalataya, itinatag niya ang Pasko at iniutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patahin ng anghel na mamumuksa ang kanilang mga panganay. At sabi po dito sa verse 29, dahil sa pananampalataya, nakatawid ng mga Israelita sa dagat na pula na parang lumalakad sa tuyong lupa, samantalang nalunod naman ang mga Ehipsyo nang ang mga ito'y tumawid. Dahil sa pananampalataya ng mga Israelita, gumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. Dahil sa pananampalataya, si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. At sabi po dito sa verse 32, magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para maisalaysay ko ang tungkol kay na Gideon, Barak, Samson, Jepti, David, Samuel, at mga propeta. Yan po yung pananampalataya ng mga tao na nauna po sa atin, na talaga namang hindi nagbago ang kanilang pananampalatayang pananalig sa Diyos hanggang kamatayan. Talagang hindi sila sumurrender, hindi gumimbak sa kanilang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Dapat ganun din po tayo. Habang nabubuhay po tayo, habang naghihintay po tayo sa pangako po ng Diyos,
manatili yung pananampalataya natin, manatili yung paniniwala at pananalig po natin sa Diyos, nagtutuparin, magaganap, mangyayari yung ating mga nabasa at napakinggan ng salita po ng Diyos. Hello! Amen. Sabi po dito sa verse 33, dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan, at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon, napatay ang naglalagablab na apoy. Sino po yung tinutukoy po dito? Dito po sa napaamo nila ang mga leon. Si Daniel po. Hello! Nung inagis po siya sa kulungan ng mga leon, hindi po siya kinain dahil sa pananampalataya po niya. At dito naman po sa napatay ang naglalagablab na apoy, si Shadrach, Abednego. Yung tatlo po na nampalataya na kahit sumuway sila kay Haring Nabukadnezar na kailangan sumamba doon sa higanteng rebulto, hindi po nila ginawa. Kaya dahil hindi po nila ginawa yung pagluhod sa rebulto, sila po hinagis po doon sa pugon. Pero hindi po natinag yung kanilang paniniwala at pananampalataya sa Diyos na ililigtas po sila ng Diyos. At dahil nga po sa pananampalataya, hindi po sila nasunog ng apoy at niligtas nga po sila ng Diyos. Hello! Ganun din po yung gagawin po ng Diyos sa mga buhay po natin, mga brother and sister kay Kristo. Pag nanatili ang pananampalataya po natin, mangyayari rin po yung nangyari sa mga tao pong ito na nabanggit. Sabi po dito, napatay ang naglalagablab na apoy at nakaligtas sila sa mga talim ng tabak. Sila ay mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan dahil sa pananampalataya ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. May mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang hinamak at inagupit at mayroon ding ikinadena at ibinalanggo. Ang iba naman ay pinagpapato, nilagari sa dalawa, itinusok at pinatay sa tabak. Ang iba ay naggamit ng balat, ng tupa at kambing. Ang iba ay namulubi, inapi at pinagmalupitan. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa mga yunib at lungga sa lupa. Sino po yung tinutukoy po dito? Yung mga propeta na naniwala sa pangako po ng Diyos. Kahit raw po sila nilagari, kahit tinusok ng itak, ng sibat, hindi po sila nag-give up ng pananampalataya. Hindi po nila itinilay ang Diyos kahit sa bigit na kamatayan ng buhay po nila. Nanalig at naniwala sila na ang Diyos po ay magbibigay po ng bagong buhay po sa kanila doon po sa kalangitan at doon sa kaharian po ng Diyos. Hello! Amen. Yung mga apostol po, nagmartir po sila, naging martir po sila sa Diyos, sa Panginoong Kristo dahil alam nila pag natapos yung kalagayan nila sa mundong ito ay magkakaroon ng magandang kalagayan sila doon sa paraiso, sa langit, sa kaharian po ng Diyos. Hello! Kaya ganun din po dapat yung ating mga paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Hindi yung pag merong problema, kung merong mga siliranin, at wala ng bigas, wala ng ulam, ay give up na kagad doon sa pananampalataya. At magsasabi, ayoko na, hindi na ako aatin sa church. Ito ba yun sa Diyos? Gutom ka, wala kang makain, wala kang maulam, at higit sa lahat, wala kang blessing, wala kang pera. Dapat may pera man o wala man, kailangan patuloy po tayo na maglingkod at sumunod at manalig at manampalataya at sumampalataya sa Diyos na yung gutom na yan na panandalian lamang at pagkatapos po yan mapagtagumpayan, yung gutom na yan ay kasaganaan sa pagkain, sa pananamit, sa pera. At hindi lang po yun, meron pa pang bonus na salvation para sa iyong asawa at mga anak. Hello! Katulad ng ginawa ng Diyos kila Abraham, kay Isaac at kay Jacob at sa mga propeta. Hello! Kaya lahat kayo mga naririto, pag
ginawa nyo itong pananampalatayang ito na may kasamang gawa, tapos ang kahirapan sa mga buhay nyo. Sabi ko, tapos ang kahirapan sa mga buhay ninyo. Tapos ang mga sakit at karamdaman sa mga buhay ninyo. Tapos ang gawa ni Satanas sa pamilya nyo. Dahil sabi po dito, sa verse 39, at dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Kaya pag tayo raw na nampalataya sa Diyos, yung ating ginawa rito, ay magre-rema ito. Magkakaroon ng memorable sa mga naiwan natin. At hindi tayo nila kakalimutan dahil doon sa pananampalataya na ipinakita natin sa kanilang mga buhay. Hello? Kaya yun ang sinasabi. Huwag kang give up. Kung merong mga pagsubok, ipakita mo sa Diyos muna sa lahat na hindi ka kayang tinagin dahil alam mo, yung Diyos ay kasama mo kahit merong mga pagsubok, kahit merong mga taggutom, kahit merong nasuniranin sa buhay mo. Katulad nila Isaac, nila Abraham, nila Jacob, nila David, hindi sila iniwan ng Diyos. Bakit? Dahil pinatunayan nila yung pananampalataya nila ay totoo at tunay at hindi puwit ng baso. Dapat ganun din po tayo. Mga anak ng Diyos na naririto. Patunayan natin yung pananampalataya po natin. At yung pananalig po natin sa Diyos ay totoo. Para sa ganun yung Diyos ay gumawa ng isang kamangamangang himala sa mga buhay ninyo at sa mga buhay po natin. Hello! Para yung mga ipinapanalangin po natin may mga sakit karamdaman ay gumaling lahat. Yung mga hiningi po natin mga prayer ay sagutin po ng Diyos lahat. Hello! Isa lang yung ginawa po ni Abraham. Ipinakita sa Diyos yung kanyang pananampalataya ay totoo na may kasamang gawa. Pinatunayan niya na kahit tiningi ng Diyos si Isaac, ibinigay niya sa Diyos. Hindi siya lang hinayang na ibigay si Isaac sapagkat alam niya pag ginawa niya na yun, bubuhayin ng Diyos si Isaac at ganun nga po yung nangyari. Dahil sa kamatayan na kalagayan kay Isaac, nagkaroon ng panibagong buhay si Isaac. Hello, ganun din po yung gagawin ng Diyos sa atin. Pag tayo po'y namatay na sa kasalanan, bubuhayin po tayo ng Diyos sa kabanalan. At yung kabanalan po na yan ay mag-uugnay sa kasaganaan para sa ating mga buhay. Hello! Ang pangako po ng Diyos ay para po sa atin. Kung nangako ang Diyos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Haring David, kay Haring Solomon, ganun din po ang Diyos. Nangangako at nakikipagtipan po sa atin. Kaya isa lamang po yung gagawin nyo. Don't give up. Kahit mayroong mga problema, kahit may mga kahirapan tayong dinaranas, kahit yung damit mo ay butas-butas na, go pa rin sa paglilingkod sa Diyos. Go pa rin sa pagtungo sa church. Sapagkat yung damit mo na yan, na butas-butas, pag pinatunayan mo yung pananampalataya mo, babaguhin at bibigyan ka na maraming damit ng Diyos. Hello! Hallelujah! At sabi po dito, at dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ang lahat ng mga ito, bagamat may mabuting patotoo, dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi tumanggap ng mga ipinapangako. Kaya, yung mga tao na gumibap, ay hindi sila tatanggap ng pangako. Pero tayong hindi gumibap at magpapatuloy na sasampalataya at magmamahal sa Diyos at maniniwala at mananalig, yung pangako ng Diyos ay pangyayarihin niya. Ano ba yung nais mo? Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung hinihingi mo sa Diyos? Ano ba yung hinihiling mo sa Diyos? Magpatuloy ka lang sumampalataya sa Diyos at ibibigay ng Diyos ang buhay mo. Maniwala ka lang, magtuloy-tuloy ka lang. Katulad ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, nagtuloy-tuloy. Hello? Kaya si Noah, 120 years. 20 years. Talaga namang, kung iisipin mo, gigibak ka na. Pero hindi sumuko si Noah sa paggawa ng arko. At nung matapos nga niya ito, saka pumatak ang ulan at naging baha. Ganun din tayo. Pag hindi tayo gumibak sa pananampalataya natin, yung ambon, yung patak ng ulan, magiging rumaragasang bahayan na pagpapala sa buhay ninyo. Hello! Amen. Hallelujah!
Kaya sabi po dito sa 2 Corinto, chapter 5, verse 7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Yun po yung tunay na pananampalataya. Yung pananampalataya na hindi po natin nakikita. Tulad ng yung dreams mo, yung nais mo na mangyari sa buhay mo, hindi mo yung nakikita sa hinaharap sa future mo. Pero pag naniwala ka, nayayaman ako, sasagana ako, maliligtas ang asawa ko at mga anak ko, pag nilakaran mo yan tuloy-tuloy, at marating mo yung finish line na ipinakita mo sa Diyos na pananalig at paniniwala at pananampalataya mo, kung paano ginawa ng Diyos kay Abraham na ibinigay si Isaac, ganun din ibibigay ng Diyos yung mga pangarap mo, yung dreams mo sa buhay mo. Hello! Tuloy-tuloy lang, katulad ni Abraham. Dire-diretso lang. Kaya silang lahat na nanampalataya sa Diyos ay nakatangkap ng ipinangako ng Diyos. Kaya kung tayo ay sasampalataya sa Diyos, samahan natin ito ng gawa. Sapagkat sabi po ni Apostol Santiago sa Santiago chapter 2 verse 17, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. At naging ganap ang pananampalataya ni Abel, ni Enoch, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Jose, ni Moses, ni David, ni Gideon, ni Barak, ni Jephthah, ni Samuel, ni Daniel, at ang mga propeta at mga apostol na dahil sa kanilang pananampalataya at sinamahan nila ito ng gawa, lahat ng pangako ng Diyos ay kanilang natanggap. Kaya kung ganun yung gagawin natin, mga brother and sister, tatanggap din po tayo ng pangako ng Diyos sa mga buhay po natin. Wala po tayong pagpapahulog. Sasampalataya ka lamang. Katulad ni Abraham. Yan si Abraham. Sumampalataya lang. Nung pinapunta siya ng Panginoong Diyos sa Kanaan, pumunta siya. Hindi siya nagtanong, Panginoon, pupunta ako doon, mabubuhay ba ako? May kakainin pa ba ako doon? Hindi siya nag-question sa Diyos. Anong ginawa niya? Tumungo sa Kanaan. Iniwan ang kanyang bayan. At pagkatapos nung nanatili siya doon sa Kanaan, nagkaroon ng tagutom doon. Ng tagtuyod doon. Pero si Abraham, exempted sa tagutom. At pagkatapos niya, 100 years, wala pang anak. Si Abraham at si Sarah, 90 years old. At hindi na talaga magkakaanak dahil baog nga. Pero nung pumunta ang Diyos, nangako na Abraham, ito yung pangako ko na magiging isang lahi ka ng bansa. Hindi nag-question si Abraham sa Diyos na 100 years na ako at yung asawa ko baog, magkakaanak pa ba kami? Hindi siya nagsalita ng ganun. Nung sinabi ng Diyos na magkakaanak siya at magiging ama ng isang bansa, naniwala siya. At dahil naniwala siya, dahil tinanggap niya yung pangako ng Diyos sa buhay niya, at nilakaran niya yung pananampalataya, hanggang sa dumating si Isaac, at hanggang sa panahon ngayon, yung pangako ng Diyos sa buhay ni Abraham ay naganap at nangyari. Ganun din sa ating mga buhay. Pangyayari yung pagkaganapin ng Diyos, yung kanyang pangako sa mga buhay po natin, kung patuloy po tayo na mananatili sa presensya at kalwalatian ng Diyos. Kaya kayong naganito, kung meron kayong pananampalataya, lalo niya po itong itaas. Kung may mga trials o may mga pagsubok, don't give up. Pray lang. At sumampalataya ka. Isang araw, yung minimiti mo, mangyayari na ito sa buhay mo. Kaya nga po, pinapangaral po ito ngayon. Para yung pananampalataya po natin ay lalo pang tumaas. Dahil gusto ng Diyos ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hinirang at mga pinili ay lalo pang tumaas. Dahil ngayon,
Marami na pong lumabas na mga bulaang guro, mga bulaang pastor, mga bulaang mga preacher. Dahil gusto ng Diyos na tayo ay maniwala at manampalataya sa Kanyang salita. Kaya manatili kayo na magpasa ng salita ng Diyos para hindi kayo madaya. At para ang inyong pananampalataya ay lalo pang tumaas ng tumaas. Hindi tayo madadaya pag tayo nanatili sa salita po ng Diyos. Kahit anong mapakinggan po natin, kahit sinong mga aral pa ang mapakinggan natin, kung tayo na nanatili na nagbabasa ng salita po ng Diyos, hindi ka madadaya at yung pananampalataya mo, hindi yan mababago. Kahit kailan man. Ganun ang ginawa ni Abraham. Ganun yung ginawa ni Isaac, ni Jacob. Ganun yung ginawa ni Enoch. Ganun yung ginawa ni Noah. Na natili sa salita ng Diyos. Kaya yung kanilang pananampalataya ay nanatili magpakailanman sa Diyos. Yan po yung sikreto kung paano manatili yung pananampalataya po natin. Manatili po tayo sa salita po ng Diyos. Dahil pag oras na kinalimutan mo ang salita ng Diyos at ang pagbabasa nito, mababawasan ang pananampalataya mo. Pero pag lagi kang nagbabasa ng salita ng Diyos, lagi madadagdag at madadagdagan ang pananampalataya mo sa Diyos. Dahil yung rema, yung revelation na nakapaloob sa mga salita ng Diyos ay ibibigay yan sa iyo ng Diyos. Kaya mauunawaan mo na yung salita ng Diyos. At pag naunawaan mo na yung salita ng Diyos, lalo kang sasampalataya sa salita ng Diyos. At maniniwala ka na lalo ngang may Diyos. Hello! Amen. Amen! Palakpakan po natin yung Diyos. Kaya sabi ko, nakamtan ng pangako dahil sa pananampalataya. Totoo po yun. Nakamtan ng pangako dahil sa pananampalataya. At makakamtan natin lahat ng pangako po ng Diyos sa mga buhay po natin. Pag-oras po, tayo po ay nanampalataya. Kaya tayo mga anak ng Diyos na naririto, i-train pa po natin yung pananampalataya po natin. At hindi lamang po sa Diyos natin ibigay ang buong pananampalataya po natin. Manampalataya rin po tayo sa ating Panginoong Kristo na nagbigay ng buhay para po sa atin dahil inaalay niya ang buhay niya po para po sa atin. At sabi po dito sa Roma chapter 4 verse 13, sabi po dito, nakamtan ng pangako dahil sa pananampalataya. Sabi po dito, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamalain nila ang buong mundo. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa siya itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ang pangako ay pagkakaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Ang kautusan ay nagdadala ng puot ng Diyos sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Ang sabi po dito sa verse 16, kaya angat sa pananampalataya na mabatay ang pangako upang ito'y maibigay bilang walang bayad ng kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw na kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay na lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Kahit wala na pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uubod-ubod na siya
Palibhasay, 100 taon na siya noon at ang kanyang namang asawang si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa siya sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Kaya dahil sa kanyang pananampalataya, sila itinuring na matuwid ng Diyos. Ang salitang itinuturing na matuwid ay isinulat din lamang para sa Kanya. Kaya nga po, lahat po tayong narito ay lagi pong maniwala, manampalataya po sa Diyos na buhay. Talaga namang ang buhay po natin ay laging isalip sa Diyos. Lalo na po ngayon, itong generation pong ito. Palala po na po yung crisis. Hindi lamang po crisis sa pagkain, hindi lamang po crisis sa pera, kundi crisis din po sa mga kalamidad, sa mga bagyo, sa mga baha, sa mga landslide. Marami na pong mga tao ang namamatay. At marami na pong mga tao ang nagugutom. Pero yung pangako ng Diyos sa mga buhay po natin ay manatili po yan. At laging mananatili yan. Kung yung paniniwala natin, pananampalataya, pananalig po natin sa Diyos, ay hindi po natin i-give up. Kahit 1 minuto, huwag po natin i-give up ang ating pananampalataya at paniniwala at pananalig sa Diyos. Sabi nga, gusto mo ba na mabago ang buhay mo, umulad ang buhay mo, mawala ka sa kahirapan, mawala ka sa sakit at karamdaman, sumampalataya ka na ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng ginhawa sa buhay at kagalingan sa iyong sakit at karamdaman. At pag ginawa mo yun, 100% na talaga naman tapos ang kahirapan, tapos ang sakit at karamdaman. Katulad ng testimony ng babae ng Diyos kanina rin. Tingnan nyo kung gaano kahalaga ang social media. Tingnan nyo sino mag-aakala na dahil sa chat, nakapanood yung mga taga-Makati na isang pamilya. At talaga naman yung anak ay pinagaling ng Diyos. Dahil sa pananalig, dahil sa pananampalataya at paniniwala sa Diyos. Gumaling yung anak. Ano? Isang malaking pagkakao. Yung pananampalataya nung nanay, nung mama, nung mami, ay talaga namang ibinigay ng Diyos. Kaya ganun din po dapat tayo. At isang araw, tama po yun, pupunta po kami sa Makati at mag-meet kami ng mga pamilya po ito at ng pamilya po ito. Totoo po yun. Ito po yung pangako ng Diyos sa mga buhay po natin. Lalawak, uunlan ang mga anak niyang sumusunod sa kanyang kautusan at sa kanyang salita. Hello! Sabi po dito sa Roma chapter 4 verse 5, ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay tuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya lahat po tayo nananalig na may kasama raw pong gawa. At pag yung ating pananampalataya ay talaga namang sinamahan po natin ng aksyon ng gawa, ay talaga naman yung Diyos po ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob ay malulugod po sa mga buhay po natin. At sabi po dito sa Roma chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ito ninyo, sabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, kaya yung pananampalataya nyo ay nagkabunga raw. Dahil bakit raw po nagkabunga pananampalataya ng mga taga-Roma? Dahil sa pakikinig. Kaya dahil raw sa pakikinig po natin ng salita ng Lord, ng Word of God, yung ating raw pong pananampalataya ay tataas po raw ng tataas to. At yung pananampalataya raw po natin ay pag sinamahan raw po natin ng gawa, ay talaga naman yung open heaven, yung beyond imagination sa buhay raw po natin ay mangyayari at magaganap. At yun yung distinction ay mangyayari po sa mga pamilya po natin. Ano po yung distinction?
Yung mundo po may kahirapan, pero yung mga anak po ng Diyos ay wala pong kahirapan. Hello? Kung may mga bagyo, kalamidad, salo, peste, doon sa mga hindi nakakilala sa Diyos, sa mga anak ng Diyos, wala raw peste, wala raw salot sa mga pananim, maging sa trabaho, promoted ka. Yung promotion lang ang ibibigay sa iyo, hindi yung pagtanggal sa trabaho. Hello? Mapopromote raw ang mga anak ng Diyos pag nanalig at naniwala na nampalataya sa Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Hello? Kaya kayong mga naririto na mga naniniwala ng nampalataya, tuloy-tuloy lang po sa Diyos na buhay. Wala pong masasayang sa ating pagpapagal, pagtitiis, paghihintay. Si Abraham, sila Noe naghintay. Sila David, naghintay sila. At hindi sila binigo ng Diyos. Ganon din po tayo, the same lang. Mga tao sila, mga tao rin. Mga anak sila ng Diyos, mga anak din tayo ng Diyos. Kung pinangyari ng Diyos yung pangako ng Diyos sa mga buhay po nila, ganon din pangyayari ng Diyos yung mga pangako po niya sa mga buhay po natin. Tuloy lang. Yan lang yung payo ko sa inyo. Tuloy lang. Kahit mabasted ka sa nililigawan, tuloy lang. Dahil yung pangako ng Diyos, hindi na mababago yun. Kung nag-aaway kayo ni Mr. ni Mrs., tuloy lang. Kung ayaw umaten ni Mrs. ni Mr., tuloy lang. Kung ayaw umaten ni anak, tuloy lang. Huwag kayong mag-asawa. Sapagat yung pangako po ng Diyos ay hindi po niya babaliin at aalisin sa mga buhay po. Tuloy lang. Yan lang po yung ginawa po nila. Na mga nauna pong mga nanampalataya, sumampalataya po sa atin. Yun lang po, wala pong iba. Pero, ibinigay ng Diyos yung pangako ng Diyos sa mga buhay po. Kaya nga mapaalad po tayo sa araw na ito, sapagkat ibinigay na naman ng Diyos ito yung kanyang salita para yung ating pananampalataya, pananalig ay tumaas. Hello! Amen. Sino po yung buhay na buhay ngayon dito? Uuwi na naman po tayo, buhay na buhay ang ating mga espiritu. Talaga naman, yan po yung maganda eh. Pag nasa gawain ka ng Diyos, talaga ang Diyos po nagrarema eh. Nagrarema ng kapahayagan. Para yung lalamya mo ng pananampalataya ay buhayin ulit ng Diyos. Para sa susunod na mga araw, kaya mo na ulit takakan si Satanas. Mula Lunes hanggang Linggo. Mula January hanggang Disyembre, si Satanas nasa talampakan mo habang panahon, habang buhay. Yun yung maganda sa Diyos. Alam ng Diyos kung may problema kayo. Kaya nga tinapik ito. Alam ng Diyos kung naghihirap kayo. Alam ng Diyos kung may pinagdadaan ka pagsubok eh. Alam ng Diyos yun. Kaya nga tinapik ito eh. Para yung mga problema na yan, under your feet. Hindi lumawak. Kundi gusto ng Diyos, tapakan mo. Katulad ng ginawa ng kanyang mga lingkod. Tinapakan yung mga problema. Tinapakan yung kahirapan, kasalatan. At pagkatapos po nun, kaginawaan na ang binigay ng Diyos. Bakit? Dahil nakita ng Diyos na ikaw na anak ng Diyos ay sumampalataya, naniwala na pasasaganahin ng Diyos. Hello! Amen. Dati wala kang trabaho, nanampalataya ka, nabibigyan ka ng Diyos ng trabaho, binigyan ka ng Diyos ng trabaho. Dati, yung pangarap mo makapag-asawa, ngayon, binigyan ka na ng asawa ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, yung puso mo, yung laman ng isip mo, at yung mitiin mo na isip mo. Kaya pag alam ng Diyos, yung laman ng puso mo, pag nanampalataya ka, sumampalataya ka, talaga naman, ibibigay ng Diyos. Tingnan nyo, si Isaac, si Jacob, hindi po hinanap ang asawa. Usa, ibinigay ang mga babae sa mga buhay mo. Ganon din yung mga babae na nagtiwala sa Diyos. Ibinigay yung mga lalaki para sa mga buhay po nila. At ganon din po yung Diyos. Pag naayos mo ng trabaho, manalangin ka. Lord, naayos ko na malaking sahod. Hinihingi ko po ito, nananampalataya ako na magbibigay ka sa akin ng trabaho na gusto kong amount ng salary bawat araw sa buhay ko. Yun lang naman. Manampalataya ka lang. At isang araw bibigyan ka ng Diyos
ng mabuting amo na talaga namang nagbabayad ng tamang pagsweldo sa tao. Hello? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil si Daniel, si Jose, nakulong. Yan si Jose, binenta ng mga kapatid. Pero dahil nananampalataya, kaniwala siya. O isang araw, ano nangyari? Ginawa siyang paraon ng mga taga-Ehipto. Nakuha niyo yung revelation? Jose, na dati, isa lang alalay ng kanyang mga kapatid. Pero dahil siya binenta at nakarating sa Ehipto, na dating nakakulong, dating trabahador, pero nung naniwala at napalataya sa Diyos, ginawa siyang paraon ng Diyos at ng mga taga-Ehipto. Nakuha niyo yung revelation? Ganun din yung gagawin ng Diyos sa mga buhay ninyo. Hello! Itataas kayo ng Diyos. Pag-on sa itinaas ninyo yung paniniwala at pananampalataya niyo. Hello? Hindi magtatapos ang kabutihan ng Diyos sa mga buhay ninyo. Kung ano ang itinatanim natin, na siyang aanihin natin. Amen. Hello? Nagtanim ka ng kabutihan, aanin ng kabutihan. Nagtanim ka ng pananampalataya sa Diyos, aani ka ng tagumpay na ibibigay ng Diyos sa buhay. Katulad nila Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Hello? Kaya Lord, salamat. Tapos ang gawa ni Satanas sa bumuhay ng mga anak na narito. Tunay nga na lalo mo po kung bibigyan sila ng pananampalataya. Thank you, God. Dahil ibinigay mo po itong aral nito na talaga namang kagabi pa, nire-reveal sa akin ng Lord yung mensaheng ito. Sabi ko, naway pag napakinggan nyo, yung puso nyo, yung espiritu nyo, yung katahuan nyo, ay lumuksustuhan. Dahil yung pangako po ng Diyos. Kaya nga po ito nire-rema ay hindi mababago kailanman dun sa mga sumasampalataya sa Kanya. Magpakailanman ang pangako ng Diyos sa mga buhay po natin. Kaya hindi tatapusin ng Diyos yung Kanyang salita kung di po natin ito sasampalataya natin. Mangyayari lamang po na magaganap yung Kanyang pangako pag oras na tayo magtuloy-tuloy at lumakad sa will ng Lord. Hallelujah. Tayo po lahat po ito tumayo.